sa lahat ng sasalang dito sa ikaw na ba senatorial interview. Bilis mo naman. Senatorial interviews, itatanong namin ito. Etong issue tungkol sa bigas. Lahat kayo tatanungin namin ito. Paano mo ba mapapababa ang presyo ng bigas kung ikaw ipapalari sa Senado? Alam nyo, baka pasensya na kayo ha. Paulit-ulit yung sagot. Kasi you're asking kung ano yung solusyon ko bilang senador. Kasi hindi naman ako presidente. Sa totoo, that is sobrang oversight ang kailangan dyan. Kasi po, ang problema natin sa bigas sa totoo, korupsyon. Korupsyon. And meron po tayong tinatawag na public corruption, pero kasi ito private yung corruption eh. May mga kartel na nagko-control ng presyo. Isipin nyo, yung taripa binaba, di ba? Binaba. Binaba. 35% to 15. Di ba? O binaba na. Hindi pa rin tumaas. Hindi pa rin bumaba ang presyo ng bigas. Ang nakinabang lang yata yung mga trader. No? Mga importer. Mga importer. Ngayon, hindi ako nagpaparatang sa lahat ng trader importer. May mga kilala akong matitino dyan, no? Pero yun nga ang problema, kung hindi natin didinggin yan, ano pa bang batas ang pwede natin ipasa? Wala na eh. Wala na, naipasa na lahat ng batas. So it is no longer the legislative function of Congress that is needed. It is the oversight. Oversight. Oo. May nagpapabaya. May nagpapabaya. May kasabwat. Oo. Pero saka meron ng batas na bago, hindi ba? Ang ginawa po nila, ginawang economic sabotage, yung mga smuggling, profiteering. Hindi, so nasaan ang kulang doon? Kasi nga, ang dami na nating batas. O gawin mo ng krimen yan, gawin mong economic sabotage, gawin mong death penalty pa yan. Kahit ano gawin mo nga. Paano mo huhulihin? Paano mo huhulihin ang pribadong korupsyon? Ang public corruption nga, hindi natin masyadong huli. Yung private corruption dahil sila yung nag-uusap. Sa malawakan namang pananaw, palagay ko, para meron namang light at the end of the tunnel. No? Ang tingin ko naman may solusyon dyan talaga. Paigtingin talaga yung mga NFA. Sila na ang mag-distribute ng... May bago ngayon. Correct. Yung NFA magbebenta sa LGU. Yes. And LGU to the... Suporta ako dyan. Metro Manila pa lang. Suporta ako dyan. Kasi sa totoo, sa lahat naman ng negosyo, ang pinakamalaking challenge, lalo na sa mga small businessmen, distribution. Ang hirap naman talaga mag-distribute. Pero attorney, sabi din po nila, isa sa malaking problema kasi yung production Production ng mga pagkain natin, kasama na po dyan ang bigas. Ang problema po natin, may mga subsidy na, tayo ay agricultural country, pero pagdating sa production, laylay tayo Oo. Alam nyo, baka controversial to sa mga eksperto, no? Para sa akin kasi, lagi naman problema yung production. Pero if you increase the demand, no, para sa isang produkto, kahit anong produkto, sasabay ang produksyon Meron naman technology dito, may karunungan at may mga magsasaka pa rin naman tayo kahit na medyo tumatanda na yung mga magsasaka. Papasukin nila yan if they feel that it is financially rewarding. 'Di ba? Ang problema nga, kahit anong gawin mo, sa kahit anong industriya, kung yung mga nagsusikap, yung mga mabubuti mong anak, yun yung mga hindi mo inaalagaan, walang mangyayari. No? So sa tingin niyo kulang pa rin po ang tulong sa mga magsasaka ng pamahalaan natin para magpataas yung kanilang production? This is one of the things na tingin ko dapat i-take over na ng gobyerno. Sila na gumawa na sila ng sistema na sila na ang nagdi-distribute. From production to distribution, gobyerno na. Hindi babalik mo yung NFA mandate? Yes. Matagal ko nang sinabi sa ibang interview Kasi masyadong public interest ang bigas No, yan yung pangunahin nating pagkain So if you leave it in the hands of private traders, no, and importers, yan talaga mangyayari. Kasi private corruption, hindi natin matuon yung problema. Attorney, dito tayo sa isa pang nagpapasakit ng ulo natin. Traffic, maraming apektado niyan. Kasi ang ekonomiya natin apektado ng traffic. Ang EDSA, isasarap pa. Ayusin daw ang EDSA. At ang sinasabi, sabi ng JICA at saka Asian Development Bank, nag-aral na dyan, na at least 3.5 billion pesos a day ang ating nalulugi, nawawala sa ekonomiya dahil sa traffic. At pag-usad pa ng panahon dito na gawa ng paraan, baka sa 2030 o 2035, mga 6 billion pesos a day. Yes. Ano ang magagawa? Ano ang pwede nyong iambag sa solusyon para dito? Alam nyo,
Hirap ng real talk eh. Kasi pag real talk, magbabanggit ka ng mga hindi popular. Papagalitan ako ng mga operator ko, sasabihin, di ka mananalo niyan. Pero kasi, Kailangan real talk tayo. pero Dapat kailangan totoo real yan. talk eh. Totoo. Kasi ayaw, sawan-sawa na akong niloloko ko, ayaw kong ako yung manloko. Sa totoo, federalismo lang ang sagot dyan eh. Sa totoo lang, no? Kasi nga, kahit anong infrastruktura ang gawin natin, kung nagsisiksikan lahat tayo sa Manila at nandito lahat ng pera, nandito lahat ng negosyo, kahit ano pong tulay ang gawin nyo, kahit ano pong subway ang gawin nyo, although syempre dapat natin gawin yung mga mass transport, no? Pero kailangan nung nating maghiwa-hiwalay ng konti, ikalat po natin. Alam nyo, it boils down to hanggang ngayon, hindi pa rin po equal ang ganansya na binibigay natin sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng probinsya. Para ma-decongest natin. Kailangan talaga. Ako lang, kung bibigyan nyo ako ng hanap buhay sa probinsya, lilipat na ako. Sikip-sikip dito. Having said that, ipupush mo ba yung pagpapalit sa forma ng gobyerno natin? Sabi, Matagal na. binanggit mo yung federalismo. Ako yan naman matagal na. Actually, kung matatandaan ninyo mula 2015 nung kampanya pa lang, yan yung plataforma ni Pangulong Duterte na talagang sinakyan ko. Federalism really is, kahit nga economic lang aspect ng federalism. Ilang pagtatangka na ang ginawa para dyan, attorney. O kasi nga, Wala kaya nga nangyari, sabi ko real talk. Oh. Ayoko sabihin sa inyo na madali yung solusyon. Na hindi, pag ako naging senador, wala ng traffic. Paano naman mangyayari yun? Pero if we work towards federalism, we can solve traffic in maybe 12 years. Siguro 2 terms. Siguro. Pero yung sasabihin ko sa inyo, pag upo, masosolve, paano? Don't ask for the impossible. Climate change is real. Yun ang sabi ng ating mga kababayan. Grabe ang timplada ng panahon sa iba't ibang panig ng mundo at nararamdaman na natin sa Pilipinas yan. No? Tayo'y binabaha na kaliwat kanan. Shear line pa lang yun. Shear line pa lang yan. Wala pa pong bagyo. May magagawa pa tayong mga hakbangin para ma-abate natin. At the very least, siguro mapaampat natin ng konti yung problema natin sa climate change. Alam nyo, hindi kasi natin mahihiwalay yung flood control issues sa climate change. Kasi sabi nga ng mga matatanda, no, hindi mo kayang baguhin yung mundo, pero kaya mong baguhin yung reaksyon mo sa mundo. Ang tawag doon na, attorney, adaptation. Adaptation. Kasi Akma ka. climate change is so broad, yung buong topic na yan. At tayo naman ay nag-comply na sa lahat ng mga hinihingi ng mga treaties tungkol sa ating pag-use of plastics and all that. Pero taon-taon, iba-iba yung sinasabi sa atin na bawal Taon-taon, bawal yung ganitong gamitin na plastic, bawal tong ganito. Tapos bigla sasabihin nila, hindi naman yan yung problema. Pero, pwede natin kontrolin yung epekto ng climate change sa atin to at least insulate our nation from yung grabing mga pagbabaha. So para magkakaroon tayo ng sarili nating diskarte, hindi kailangan umakma ka sa international standard. Pero yung Minimum yun Yung international standard, minimum. Opo. Pero alam mo, it's really time to build effective cities. Alam nyo, ang gaganda naman ng mga Davao, Taguig. Marami namang city na talagang gumawa na ng magandang mga drainage system. Ako, tingin ko yun lang ang totoong sagot. Babaguhin na raw yung design ng mga flood control projects natin kasi yung mga nauna hindi naman akma. Hindi naman design yung problema. Implementation naman yung problema Pero sige, okay. Benefit of the doubt, di baguhin yung design. Pero kasi kahit gaano kagandang design, kung babawasan mo yung tapang ng semento, wala din. May corruption pa rin. Kasi corruption is really the problem of our nation. Wala akong pinaparatangan. Panahon pa ni Mahoma, yan naman talagang problema ng Pilipinas. Pero kailangan natin ng mga nakaupo talaga na walang private interest. Isa pa sa problema, attorney, yung ating kalusugan. Alam nyo naman, yung universal healthcare, yun ang ating inaasahan sana, no? Pero yung PhilHealth, yung PhilHealth, paano nabawasan? Wala na nga. Zero Zero budget. Wala na subsidy. Wala subsidy. Okay, Ano ba, kung kayo nandyan at papala rin, ano bang maitutulong at ano may suggestion nyo para dito? Ako, immediately. Siyempre, dapat ibalik ang budget ng PhilHealth. Kasi kalokohan yung sinasabi nila na hindi kami nagbigay kasi hindi naman nyo inuubos yung pera. Kalokohan yun. Ang sagot doon, ay ba ubusin nyo yung pera?
Alam mo, ang challenge ko nga sa PhilHealth tsaka sa present administration, with all due respect, bakit hindi natin subukan kahit 1 taon lang, ubusin natin ang pera ng PhilHealth? Ubusin lang natin sa lahat ng claim, kahit na magkamali ka pa ng release, ubusin nyo. Kasi yung ayuda nga, pinamimigay nyo lang. Bakit hindi natin ipamigay dun sa mga totoong may sakit? Hindi ba? Ubusin natin yung mga bago natin bawasan yung subsidy. Kasi ang nangyari ngayon, yung reserves nila 140 billion. 'Di ba? Tapos meron silang mga surplus. Tapos meron silang investment 480 billion ba o something like that na kumikita ng interest income. Pero kung ganun nga ang totoo na numero ninyo, na may ganyan kayong pera, may interest income, may savings, bakit hindi natin subukang ubusin muna kahit 1 taon lang? Yun ba yung sinasabi niyo, maging zero billing yung lahat ng pasyente na miyembro ng PhilHealth? Oo, kasi malapit-lapit na tayo sana doon dati. Alam nyo, sa totoo, nakatulong naman yung Malasakit Center Bakit hindi pa tuloy-tuloy yun? Pati sa private hospital, subukan natin ng full health coverage. Why can't we try? Umuutang na rin tayo ng trilyon. Diba? Umuutang na rin tayo. Hindi natin alam kung paano babayaran. Bakit hindi natin ubusin sa mga may sakit? Okay. Siguro ito, nabanggit kasi ni Attorney Bondoc yung issue tungkol sa corruption. No? Can we get your insight, Attorney Bondoc, doon sa issue ng paggasta sa Confidential and Intelligence Fund na ngayon po'y pilit na tinatangkang isatama ng ating Kongreso. Anong pananaw ninyo dyan? May mga issue tungkol sa di daw dapat nabigyan ng CIF pero binibigyan. Alam nyo yung nakakatawa sa bawat administrasyon, issue yung confidential funds. Ngayon lang lumaki kasi lumaki naman talaga ng sobra. Nung 2011, parang 700 million lang yan Ngayon parang ilang billion na, 4 billion na yata ang confidential fund. Malaki na. Yung PAGCOR ba may intelligence fund? May intel fund ng PAGCOR kasi hindi namin ginamit. Pero meron. Pero sariling pondo niyo ba yun o galing sa national government? Hindi, kasi ang PAGCOR earns its own money. Hindi naman kami nakaasa sa... Pag ginagamit nyo ba yun, kailangan pa ng approval ng presidente yan, di ba? Hindi. Chairman sariling pondo niyo Chairman. kasi. Kaya nga hindi lang namin ginamit para wala ng issue. Pero again, nasa real talk po tayo. Sa totoo, kailangan naman ng confidential fund Kasi may mga kalaban tayo Kailangan ng intelligence fund tsaka ng confidential fund. Pero lahat ba ng ahensya ng gobyerno, departamento, kailangan meron yan? Hindi lahat. Lahat ng merong kinalaman ng konti sa security, intelligence fund. Pero kasing confidential fund, kailangan din ng konti sa ibang civilian agencies. Sa totoo lang, what we have to do is to limit it. Limit. Huwag natin palakihin ng palakihin. Pero huwag tanggalin. I-limit. Number 2, to clarify the use. No? Kasi, ang confidential nga Kaya sa totoo, tatanggapin na lang ng taong bayan na may konting secrecy involved dyan. Meron talagang mga pangalan dyan na hindi pwedeng i-reveal, no? Kasi nga, masusunog yung mga informant, di ba? Kaya, importante yan. Sa totoo lang, alam ko hindi ito popular opinion. Gusto natin tanggalin lahat ng korupsyon, no? Pero, for the operation of government, kailangan ng konting confidential fund. So, paano natin matcha-track, Attorney Bondoc, na magagamit sa tama yung Confidential Intelligence Fund? Alam mo, again, real talk tayo. Kasi, pag yung hinalal ninyo, nagtitiwala kayo, hindi issue yung confidential fund Pero pag wala kang tiwala doon sa mga nahalal, tsaka lang nagiging issue yung confidential fund at pinopoliticize. Ang problema, attorney, nagtiwala na ihalal kaso nagkaroon ng problema nung nakaposisyon na. Ang tawag doon, kinain ng sistema. Yun. Yes. Ang sa akin talaga is at least you limit it. Pero para sabihin mo na buklatin ang confidential fund, kalukuhan Kasi confidential nga Bakit mo bubuklatin? Limitahan na lang natin para kung sakaling nanakawin niya, at least imbestigahan nyo, maliit lang yung damage to government. Pero maliit, pero pera pa rin ng bayan yun. Yes, naiintindihan ko yan. Diba? Naiintindihan ko yan. Katulad ng ayuda, pera din ng bayan yan. Tas kung saan-saan dinadala. Meron talaga tayong palagay kung tatanggapin sa katotohanan ng confidential funds. Kasi, eto na lang ang tanong. May silbi ba ang confidential fund? May magandang silbi ba siya? At sa totoo, oo. Ang problema sa kanya is yung nature niya.
kung kanino ba siya binibigay, binibigay kasi yan sa mga nasa ilalim na tao Mga nasa wala sa liwanag. No? So, paano mo bibigyan ng pangalan? Paano mo i-itemize? Masalimuot na issue. So, i-limit na lang. Yung OVP ba, tingin nyo, dapat may confi funds yun? Yung Office of the Vice President? Oo, kahit sino pang VP yan, hindi po ako dahil partisan, no? Kailangan meron. Kasi pangalawang pangulo ka, dapat nga nagpa-practice ka maging pangulo Ang just Department in of case. Education? Kasi ang Department of Education, malaki ang role sa pagsupil sa komunista tsaka sa terorista So, oo Oo Okay. Oo. Pero you have to limit. Tsaka siguro pwede kayong gumawa ng ahensya na completely confidential din yung findings na para busisiin. Okay. Okay, all right.